Sa isang liblib na baryo sa gilid ng bundok ng Santa Cruz, kilala ang isang dalagang nagngangalang Aurea Limsico, isang 20 anyos na isinilang na walang mga kamay. Sa kabila ng kapansanan, hindi kailanman naapula ang apoy sa kanyang mga mata. Maraming umaga ang nagsisimula sa kanya sa pamamagitan ng pagbangon gamit ang kanyang paa, pag-abot sa lumang alarm clock sa sahig, at pagtutupi ng banig nang hindi nangangailangan ng tulong. Sa munting bahay na yari sa kahoy, naroroon din ang kaniyang tiyahing si Milagros, isang 58 anyos na may dinaramdam na malubhang sakit sa bato. Aurea, huwag ka masyadong mapapagod. Mahina at pautal na wika ni Tiyang Milagros habang nakahiga sa papudpod na papag. Mumiti si Aurea kahit ramdam niya ang bigat sa boses ng tiyahin. Tiyang, konti na lang to. Magluluto pa po ako ng almusal. Kailangan niyo ng lakas. Sa bawat hakbang, ramdam ni Aurea ang pagsayaw ng sahig na kawayan. Kumikintab ang liwanag mula sa labas, tumatagos sa siwang ng dingding. Nang dumapo ang liwanag sa kanyang mukha, pansamantalang nalimutan ng dalaga ang bigat ng mundo. Tumalikod siya at ipinagpatuloy ang gawain, ginagamit ang kanyang paa sa pag-ipit ng kutsilyo upang hiwain ang kamatis at sibuyas. Sanay na ang bawat galaw niya, parang sayaw na paulit-ulit niyang na-practice simula pagkabata. Matapos maihain ang almusal, nagtungo siya sa karinderya ni Aling Dorina kung saan siya tumutulong kapalit ng kaunting bayad. Pagdating sa tindahan, agad siyang sinalubong ng may-ari. "Ay, buti dumating ka, Aurea. May order na naman tayong pares at tapsilog," bati ni Aling Dorina, ang inaynahan ng lahat sa baryo. "Opo, Aling Dorina," tugon ni Aurea, sabay panalo sa sahig para kunin ang plastic gloves na iniipit niya sa pagitan ng kanyang mga paa. Ngunit hindi lahat ay katulad ni Aling Dorina na may mabuting puso. "Oh, tingnan nyo na, si Aurea oh," sabi ni Brando, isang tambay na halos hindi na natutuyo ang bibig sa pag-inom ng alak. "Ano? Kaya mo bang mag-serve ng mabilis? Baka matapon mo na naman gamit yung mga paa mo." Naglingon ang ilang suki at napatawa. Napalunok si Aurea, ngunit hindi siya nagpatalo. "Kung gusto mo po, kayo na lang po ang maghulog sa basurahan mamaya," sagot niyang may bahid ng tapang. "Aray, sumasagot na!" sigaw ni Brando sabay tawa ng mga kainuman niyang sina Ernie at Lazaro. "Aba, tumigil nga kayo," singit ni Aling Dorina. "Mas mainu pa tong batang to kaysa sa inyo. Baka ngang mas kasing sipag pa kaysa buong barangay." Napangiti si Aurea ng palihim. Sanay na siya sa mga salita ng pangmamaliit. Ngunit higit pa roon ang dahilan kung bakit sa bawat araw ay lumalaban siya. Kailangan niyang kumayod. Kapag hindi siya kumilos, walang pang-dialysis si Tiyang Milagros. At iyon ang pinakakinatatakutan niya. Pagsapit ng hapon, naglakad siya pa uwi, may dalang supot ng gulay at kaunting bigas. Nakasabit sa paa niya ang sling bag na ginagamit niya upang maiwasang magnanakaw. Habang naglalakad sa gilid ng palayan, naalala niya ang mga nakaraan. Simula pagkabata ay wala na siyang mga magulang. Nalunod ang mga ito sa rumagasang baha noong siya'y 3 taong gulang. Si Tiyang Milagros na ang nagpalaki sa kanya. Tinanggap siya nito. Walang reklamo, walang pagdududa. At sa kabila ng pangungutya ng karamihan, minahal siya ng tiyahin at sinabing, hindi hadlang ang kapansanan kung may lakas ng loob. Pero ngayong malibhana ang lagay ni Milagros, tila unti-unting gumuguho ang lakas na matagal na niyang ginamit pantayo sa buhay. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Milagros na nakaupo sa balkonahe, humihinga ng may hirap. "Tiyang, bakit di kayo nakahiga?" tanong ng dalaga. "Gusto ko lang makita ang araw. Di ko alam kung hanggang kailan pa ako." Malungkot na sagot nito. Naupo si Aurea sa tabi niya at sumandal sa balikat. "Tiyang, gagawa ako ng paraan. Babawi ako sa inyo. Promise." "Hindi mo kailangan maging superwoman, hiha," sagot ni Milagros. "Pero alam kong malayo ang mararating mo." Gusto niyang maniwala. Pero paano? Wala siyang kamay, wala siyang malaking pera, wala siyang pagkakataon. Pero may isa siyang tinatagong pangarap. Makapunta sa Maynila at kumuha ng trabaho na may maayos na sahod. Baka roon may magbukas na pinto. Iyon ang araw na nakapagdesisyon siya. Kinabukasan,
Habang abala sa pag-aayos ng manok sa karinderya, nakatanggap siya ng tawag mula sa pinsan si Rayson, isa sa mga iilang tao na tunay na nagmamahal sa kanya. Ate Aura, ani ni Rayson sa telepono. Narinig mo na ba yung tungkol sa job hiring sa Maynila? Yung malaking kumpanya na hinahanap ng maraming staff. Baka gusto mong sumubok. Napasinghap si Aurea. Pag nag-apply ako, paano yan? Makita pa lang nila akong walang kamay. Hindi mo malalaman hanggang di mo tinatry, ate. Napatahimik siya. Minsan, simple lang pala ang kailangan. Isang tinig na nagtutulak sa'yo pabante. Linggo ng hapon, dumungaw siya sa bintanang may punit na kortina habang pinagmamasdan ang papalubog na araw. Sa tagal niyang nabuhay sa baryong iyon, hindi pa niya nakitang malinaw ang direksyon ng buhay. Ngunit na yung humihina si Tang Milagros. Hindi na siya pwedeng manatili roon at umasa sa awa. Kinabukasan, nagpaalam siya kay Tiang Milagros. Tiang, pupunta po akong Maynila. Ha? Bakit? Mariing sagot ng matanda. Kailangan ko pong humanap ng mas malaking trabaho. Kailangan ko pong magpadala para sa gamot ninyo. Tumingin si Milagros sa kaniya ng matagal at unti-unting tumulo ang luha habang hinahaplos ang ulo ni Aurea gamit ang nanginginig na daliri. Aurea, sulit na sulit ang buhay ko dahil sa'yo. Pero mag-ingat ka ha, huwag mong iisipin na wala kang halaga at huwag kang papayag na maliitin ka nila. Hindi na nakasagot si Aurea. Niyakap lang niya ang tiyahin ng mahigpit. Pinisil ito gamit ang kaniyang balikat at ulo. Dahil yun lang ang kaya niya. Isang maagang umaga, hawak niya ang tiket papuntang Maynila gamit ang kaniyang bibig habang ang konduktor ay tinutulungang ipasok ang mga gamit niya. Tiningnan niya ang baryong lumaki siya, ang mga bangkong kahoy, ang palayan, ang maliit na kubo nila. Hindi niya alam kung kailan siya makakauwi. Hindi niya rin alam kung tatahakin niya ang buong Maynila nang wala siyang kamay. Pero alam niya ang isang bagay, kailangan niyang lumaban. At ito ang simula ng pinakamahabang paglalakbay na magbabago sa buong buhay niya. Habang papalayo ang bus sa baryong matagal na naging mundo ni Aurea, hindi niya maiwasang tumingin muli sa bintana. Sa labas, unti-unti nang naglalaho ang mga palayan, ang mga punong nakasanayan niyang tahakin. At ang mga kubong kahit sira-sira ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng tahanan. Kasabay nito ang unti-unting pagbigat ng dibdib niya, pag-aalala para kay Tiang Milagros na iniwan niya, at kaba sa bagong mundong papasukin niya. Relax, Aurea. Pabulong niyang sambit sa sarili habang sinusubukang ayusin ang pwesto ng sling bag sa kaniyang balikat gamit ang paa. Kaya mo to, para kay Tiang. Habang nakaupo, napansin niya ang mga nagtatakang mata ng ilang pasahero. Sanay na siya sa ganoong tingin. Halong awa, pagtataka at minsan panghuhusga. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba. Sa halip na tumingin sa kanya ng may pagmamaliit, may isang babaeng estudyante ang nagpakita ng interes. Hindi dahil sa kapansanan niya, kundi dahil sa presensya niya. Hi, ate, masiglang bati ng dalaga. Ako pala si Trixie Mohar. Papuntang Maynila ka rin? Napatingala si Aurea at ngumiti. Opo, maghahanap po sana ng trabaho. Wow, ang tapang mo ate. Ako naman, magpa-part-time para makapan-aral, kwento ni Trixie. Pag gusto mo, samahan kita sa ilang lugar. Marami akong alam na hiring. Kahit may kaba, napasigla si Aurea. Hindi siya sanay na malapitan ng tao nang hindi tinatawanan o tinititigan ng parang kakaibang nilalang. Ang pagiging natural ni Trixie ay bago sa kanya. Nakagaan ito ng pakiramdam. Habang tumatakbo ang bus, napuno ng usapan nilang dalawa ang loob, tungkol sa pamilya, pangarap at takot sa buhay. At doon unang naipakita ni Aurea ang sarili niyang hinaing. Minsan po, pakiramdam ko, walang patutunguhan ang buhay ko, mahina niyang sabi. Hindi totoo yan ate, mabilis na sagot ni Trixie. Ang taong marunong magsakripisyo, mas malayo ang nararating. At kita ko sa'yo yan. Hindi napigilan ni Aurea ang mapangiti. Parang may kung anong tumatag sa loob niya. Pagdating nila sa Maynila, tila sinalubong si Aurea ng isang mundong puno ng ingay, usok at nagmamadaling mga tao. Sa terminal pa lang, may ilang nagbubulungan na agad. Uy, tingnan mo yun. Walang kamay pero nag-iisa. Paano kaya yan? Hay, kawawa naman. Hindi na ito bago kay Aurea.
ngunit ramdam pa rin niya ang paghapdi sa dibdib sa bawat bulungang iyon. Sinubukan niyang maging matatag. Tinitigan niya ang palalaking gusali, mga jeep na naguunahan, at mga taong parang hindi nauubusan ng pupuntahan. Hindi siya pwedeng panghinaan. "Dito muna tayo, ate," sabi ni Trixie habang hawak ang maliit na mapa. "May dorm ang kaibigan ko. Pwede ka raw doon pansamantala." Naglakad sila papunta sa isang lumang building na puno ng nakasampay na labada sa bawat bintana. Maingay sa loob. May kumakanta sa karaoke. May nag-aaway. May nagtatakbuhan. Ngunit kahit na hindi ito komportable, hindi maaaring mamili si Aurea. Sa loob ng dorm, sinalubong sila ng kaibigang boarder ni Trixie na si Rowena, isang working student. "Ako na ang tutulong sa'yo, ate," sabi ni Rowena. "Huwag mong isipin na istorbo ka. Lahat tayo may pinagdadaanan." Doon may mga gabi na umiiyak si Aurea ng tahimik habang nakahiga sa lumang kutson. Minsan dahil sa pagod, minsan dahil sa lungkot, ngunit pinakamadalas dahil hindi niya alam kung saan magsisimula. Kinabukasan, inihatid siya ni Trixie sa ilang job interviews. Sa unang kumpanya, sinabi ng nag-interview, "Ay miss, hindi ka fit sa physical requirements." Sa pangalawa, "Pasensya na, pero baka magkaroon tayo ng safety concerns." Sa pangatlo, "Maganda sana ang determination mo, pero hindi ka namin matatanggap." Sa bawat rejection, parang may pumipisil sa puso niya. Ngunit mas masakit ang bawat paringiti ng ilang staff na tila nagtataka pa kung bakit siya nagtatry. Lumubog ang araw at napaupo silang dalawa sa gilid ng isang waiting shed. "Trixie, baka hindi talaga ako para dito," sabi niya, halos pabulong. "Hindi, Ate Aurea, hindi ka papangit-pangitin ng Maynila," sagot ni Trixie. "Kung may hindi maganda, yung mga taong hindi marunong tumingin sa kakayahan mo." Ngunit kahit gaano kaganda ang mga salita, ramdam pa rin ni Aurea ang panggigipit ng katotohanan. Wala siyang pera, matindi ang sakit ng tiyahin, at wala pang tumatanggat sa kanya. Nang sumapit ang ikalawang linggo sa Maynila, kinailangan bumalik si Trixie sa probinsya dahil na-stroke ang kaniyang ama. Naiwan si Aurea sa dorm gamit ang maliit na ipon, halos kulang para sa isang linggo. At doon nagsimula ang sunod na pagsubok. Sa dorm, naging kaibigan niya si Erlinda, isang matandang may-ari ng tindahang sari-sari sa unang palapag. "Aurea, kumain ka muna," sabi ni Erlinda, sabay abot ng tinapay gamit ang medikal na guwantes. "Nakikita kong puro kang pagod at ewan ko ba, parang nakikita ko sa'yo ang anak kong matagal nang wala." "Salamat po," tugon ni Aurea na halos hindi makatingin dahil sa hiya. "Naku, huwag kang mahihiya. Lahat tayo nangangailangan ng konting minsan. Hindi masama yun." Mamasalitang nagpalakas ng loob niya kahit sandali. Ngunit sa kabila ng tulong, hindi pa rin niya matakasan ang kabiguhan. Tuloy-tuloy ang pag-apply niya. Sa grocery, sa mall, sa maliit na printing shop, sa magazinang nagha-hire ng assistant. Lahat ng iyon tumanggi hanggang isang gabi. Habang nakaupo sa hagdan ng dorm, tumawag si Tiyang Milagros. "Aurea," mahina nitong sabi, "hindi ko na kaya minsan. Masakit at baka natigil ang boses nito dahil sa hikbi." "Tiyang, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Magpapadala po ako, maghahanap pa ako ng trabaho. Hindi po ako susuko." "Pero anak, natatakot ako. Natatakot akong hindi na kita makita ulit." Nangunginig ang tinig ni Aurea. Napatingala siya. Pilit pinipigilan ng luha. "Makikita niyo po ako, Tiyang. Hindi ko po kayo papabayaan." Pagkababa ng tawag, hindi na niya napigilan ang pag-iyak. Ang takot, pagod at pagkabigo ay sabay-sabay na bumagsak sa kanya tulad ng ulan sa bubong ng dormitoryo. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may isang pangyayari na magpapabago sa takbo ng buhay niya. Isang hapon, napansin niyang may hiring poster sa isang poste malapit sa kanto. Malaking mansyon sa Green Heights, hiring for personal utility and household staff. Apply immediately. Sa ilalim, may eleganteng logo, Alcaraz Estate. Kinabahan agad ang dibdib ni Aurea. Ang mga ganitong klase ng hiring ay madalas may mataas na standards. Pero wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang subukan. Kinabukasan ng umaga, dala-dala ang determinasyon, lakas ng loob at kaunting baon.
Naglakad siya patungo sa eksklusibong village na punong-puno ng nadlalakihang mansyon. Halos mahulog ang panga niya nang makita ang napakalaking gate, ang mga mamahaling kotse at ang mga applicant na nakapila. Magaganda, maayos ang postura at mukhang may karanasan sa trabaho. At siya, isang dalagang walang kamay, nakasuot ng luma ngunit malinis na blouse at may kaba sa dibdib na halos tumatalon. Ngunit hindi iyon ang pipigil sa kanya. Sa mismong sandali na pumila si Aurea sa labas ng napakalaking gate ng Alcaraz Estate, agad niyang naramdaman ang makamandag na antas ng kompetisyon. Ang mga aplikanteng nasa paligid niya ay pawang nakapustura. May hawak na folders, may dala pang certificates, at karamihan ay may maayos na kasuotan at kumpleto ang pananatawan. Samantalang siya, nakaipit lamang sa balikat at leeg ang lumang sling bag, at ang blouse na suot niya ay halatang ilang taon nang paulit-ulit labhan. Huminga siya ng malalim. Hinawakan niya ang determinasyong matagal nang kumakapit sa puso niya. Para ito kay Chang Milagros. Kahit gaano kahirap, hindi siya pwedeng umatras. Habang dahan-dahang umiikot ang pila, napapansin niya ang mga bulungan. Grabe, bakit siya pa nag-a-apply? Bulong ng isang babaeng bagong manicure, si Gina. Habang nakapamewang, baka charity case? Sagot naman ng kaibigan nitong si Pipay, sabay tawa. Ano ba magagawa niya? House staff? Wala ngang kamay. Ramdam ni Aurea ang pagsabog ng mga salitang iyon sa dibdib niya. Parang maliliit na karayom na sumusugat sa lakas ng loob niya. Pero pinili niyang tumingin lang sa harap. Hindi pa pipigil sa sinuman. Nang tinawag ang batch nila papasok ng mansyon, halos mapatigil ang puso niya. Napakalawak ng loob. Mula sa makintab na marmol na sahig hanggang sa magagarang chandelier na nakasabit sa kisame. Ang mga painting sa dingding ay halatang milyon ang halaga. Nakakanginig ito ng tuhod, lalo na para sa isang tulad niyang galing sa hirap. Next, sigaw ng house supervisor na si Madam Violeta. Isang babaeng may matalim na mata, pulang lipstick at napakataray na tindig. Isa-isang lumapit ang mga aplikante para magsagot ng ilang tanong. Ilang minuto pa ang lumipas bago napansin ni Violeta ang presensya ni Aurea. Anong ginagawa mo dyan? Mataray na tanong nito. Nag-a-apply po. Mahinang sagot ni Aurea, nanginginig ang boses. Tinaasan siya ng kilay ni Violeta, parang sinisipat siya mula ulo hanggang paa. Hindi ka ba nagkakamali? Ang hinahanap namin ay may kakayahan. Trabaho to, hindi pa awa contest. Nanlalamig ang buong katawan ni Aurea, pero nanatili siyang nakatayo. Kaya ko pong matuto, hindi po ako pabigat. Umiling si Violeta. Hindi tayo nagko-communi para lang magsayang ng oras. Umalis ka na. Next, bumukas ang bibig ni Aurea pero walang salitang lumabas. Tila ba biglang nawasak ang pag-asang matagal niyang pinanghawakan. Ramdam niya ang pagkadurog ng loob at ang halos pamamanhid na sakit sa puso. Pakiramdam niya, iyon na ang pinakamasakit na rejection na naranasan niya sa buong buhay. Pero bago pa man siya tuluyang tatalikod, biglang narinig niya ang tunog ng mga hakbang sa hagdan. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang lalaking magpapabago ng buong buhay niya, si Magnus Alcaraz. Si Magnus ay isang lalaking nakasuot ng simpleng dark blue polo. Walang anumang dekorasyon, ngunit halata sa tindig niya ang otoridad. May bigat ang bawat lakad niya, at parang humihinto ang lahat ng tao sa paligid tuwing dumadaan siya. Tahimik siyang nakatingin sa mga aplikante mula sa itaas ng hagdan. Hindi niya agad napansin si Aurea hanggang sa nakita niyang may babaeng tila paalisin ni Violeta. Anong nangyayari rito? Malamig na tanong ni Magnus. May bahid ng pagdududa. Biglang tumahimik ang buong lugar. Si Gina at Pipay ay napaakras ng bahagya at si Violeta ay agad nagbago ang postura. Sir Magnus, madiing bati ni Violeta. Isa lamang po itong, applicant na hindi naman fit sa trabaho. Inaayos ko lang ang pila. Tumingin si Magnus diretso kay Aurea. Saglit lang ang tingin, pero sapat iyon para mapansin niya ang pangungusap sa mga mata ng dalaga. Takot, kahihiyan at desperasyon. Kayo po ba ang may-ari ng mansyon? Nautal na tanong ni Aurea. Ako, sagot ni Magnus. Simpleng ngunit may bigat. May problema ba?
Hindi na napigilan ni Aurea ang panginginig. Sir, kailangan ko lang po ng pagkakataon, kahit simpleng trabaho po, kahit anong kaya ko. Gusto ko lang po makapagpadala para sa gamutan ng tiyahing ko. Habang nagsasalita si Aurea, napansin ang katahimikan at ang mga matang nanliliit sa awa at panghuhusga sa paligid. Lalo na si Gina na nagbubulong. Nako, magdrama pa. Napababa si Aurea ng ulo. Ngunit sa loob-loob niya, may bahagi pa ring umaasa. Kahit konti. Bakit ka wala? Saglit na natigil si Magnus. Parang nagdadalawang isip. Wala kang mga kamay. Paano ka magtatrabaho? Tinaas ni Aurea ang tingin. Nangingilid ang luha. Sir, buong buhay ko, nagtatrabaho ako gamit ang paa. Marunong po ako magluto, magtupi, magayos, maghugas. Hindi ko kailangan ng awa. Kailangan ko lang ng pag-asang mabubuhay ang tiyahing ko. Napatigil si Magnus. Dahan-dahang nag-iba ang anyo ng kaniyang mata. Mula sa pagiging malamig at kritikal, naging malalim at puno ng pakiramdam. Parang may naantig sa mga salitang narinig niya. Parang may naalalang matagal nang nakabaon sa memorya. Si Violeta naman ay nagmamadaling sumingit. Sir, imposible naman po yun. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Violeta, malamig na putol ni Magnus. Hindi ba tungkulin natin na kilalanin ang kakayahan ng tao, hindi ang kakulangan? Nanlaki ang mata ni Violeta at sabay yuko. Oo po, sir. Lumakad si Magnus pababa ng hagdan hanggang makalapit kay Aurea. Ang taas niya at ang presensya niyang parang pader na hindi matitinag. Ngunit hindi iyon nakakatakot. Sa halip, nagbibigay iyon ng isang klase ng proteksyon. Anong pangalan mo? Tanong ni Magnus. Aurea Linsiko po. Sinarado ni Magnus ang kaniyang mga kamao. Kung matapang kang humarap para dito, sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Nanlaki ang mata ni Aurea. Tumigil ang oras at ang mga tao napanganga, lalo na si Gina at Pipay. Anong sabi ni Sir? Bulong ni Pipay. Hindi ko alam, pero parang nababaliw na si Mr. Alcaraz. Hindi sila pinansin ni Magnus at nagpatuloy. Huwag mong isipin na alipin ka rito. Wala akong ganoong sistema. Bibigyan kita ng training at titingnan namin kung hanggang saan ang kaya mo. Ako po? Sir? Tulad ng sabi mo, gusto mo ng pagkakataon. Ibibigay ko iyon. Nakagat ni Aurea ang labi niya. At kahit pinipigil niya, kumawala ang isang patak ng luha. Hindi dahil sa awa, hindi dahil sa kahihiyan. Kundi dahil sa kauna-unahang beses, may taong hindi nagtanong kung kaya niya ba. May taong hindi nagduda. May taong pumili na maniwala. Salamat po, sir. Bahagyang tumango si Magnus. Hindi mo kailangan magpasalamat. Patunayan mo na tama ang desisyon ko. At sa loob ng buong Alcaraz Estate, iisa ang narinig ng lahat. Ang simula ng pagbabago sa buhay ng isang dalagang walang mga kamay, isang pasyang bubuo ng kwento nilang dalawa. Ang araw na ipinapasok ni Magnus si Aurea sa loob ng mansyon, ang mismong araw na parang nagbago ang ihip ng hangin sa buhay niya. Habang naglalakad siya papasok, halos sumikip ang dibdib niya sa dami ng nararamdaman. Takot, hiya, kaba, pag-aalinlangan, at sa kauna-unahang pagkakataon, kaunting pag-asa. Sa unang pagkakataon, malinaw niyang nakita ang buong lawak ng Alcaraz Estate, ang mga mahabang hallway na may makintab na marmol na sahig, ang mga art pieces mula sa iba't ibang bansa, at ang hardin sa gitna na punong-puno ng kulay, mga rosas, orchids at halaman ng tila hindi nalalanta. Sa bawat hakbang, parang lalong lumalayo ang mundo ng mahirap na baryo na pinanggalingan niya. Ngunit hindi lahat ay ganoon kaganda. Ang mga mata ng ilan sa mga staff, mga yaya, utility workers at security ay punong-puno ng pagdududa. Halos makita ni Aurea ang katanungang pumitintig sa mga mata nila. Bakit siya tinanggap? Ano ang kayang gawin ng isang walang kamay? At naroroon si Madam Violeta, nakatayo sa gilid ng pinto, nakataas ang isang kilay. Buong taray at sarkasmo ang hawak na clipboard. Aurea, malamig nitong wika. Dahil tinanggap ka ni Sir Magnus, may proseso tayong susundin. Pero tandaan mo, ang mansyon na to
ay hindi lugar para sa mga pabigat. Hindi nagsalita si Oria. Hindi dahil natatakot siya, kundi dahil ayaw niyang maging dahilan ng mas malaking pensyon. Sa halip ay umiling lang siya at sinabing mahinahon, "Gagawin ko po ang makakaya ko." Habang ipinapaliwanag ni Violeta ang mga patakaran, bigla namang dumating ang hardinerong si Enrico. Isang lalaking nasa mid-40s, moreno, payapa ang aura, at may ngiting hindi nakakainsulto. "Ma'am Vio, ako na po mag-a-assist kay Oria. Baka masyado pa yung busy sa orientation ng ibang bagong staff." "Fine," sagot ni Violeta habang nagro-roll eyes. "Pero pag nagka-problema, ikaw ang mananagot. Ayoko ng drama rito." Tumawa si Enrico ng mahina at kumindat kay Aurea. "Huwag mo siyang pansinin. Ganyan yan simula pa nung panahon ng Kastila." Napatawa si Aurea kahit papaano. "Halika, iikot kita," sabi ni Enrico. Dinala siya nito sa mga lugar na hindi nakikita ng mga bisita. Ang malaking kusina, ang laundry area, ang servants' dining hall, ang garahe na puno ng mamahaling sasakyan, at ang greenhouse sa likod ng mansyon. "Dito ako madalas naka-assign." Paliwanag ni Enrico habang iniayos ang mga paso. "Kung gusto mo ng mapayapa at hindi judgmental na tao, dito ka tumambay. Mabait ang mga halaman. Di sila nagsasalita. Di sila nang huhusga." Ngumiti si Aurea at napatingin sa halamang gumamela. "Ang ganda po." "Oo, pero mas maganda ka," biro ni Enrico. "Huwag kang mag-alala. Dati marami ring hinusgahan dito. Hindi ka nag-iisa." Unang linggo niya pa lang, ngunit agad siyang nakahanap ng isang kaibigan. Kinahapunang noon, pinatawag silang lahat ni Chef Maruk, isa sa mga kilalang chef sa mansyon. Mataba, singkit, at may boses na parang laging nagtatampo. Pero base sa pagkukwento ni Enrico, may puso raw itong ginto sa ilalim ng sungit. "Ano? Siya yung trainee?" Maangas na tanong ni Chef Maruk. "Opo, Chef," sabi ni Enrico. Tinanggap ni Sir Magnus. Tinanggap? Sino pang tatanggap sa kanya? Bago pa matapos ang pangungusap, nakita niyang nakatingin si Aurea sa kanya. Napahinto siya. Di subukan natin kung anong kaya." Ngunit bago pa man sila makapagpatuloy, biglang bumaba mula sa ikalawang palapag si Magnus. Lahat ng tao ay tila automatikong tumahimik. "Aurea," tawag nito. Nagulat siya at napalingon. Dahan-dahan siyang lumapit. "Sir, magsisimula ka bilang trainee. Makikinig ka sa instructions ni Chef Maruk at ni Violeta. Si Enrico ang tutulong sa iyo kapag hindi ka sigurado." Tumango siya. "Oo po." Tinitigan siya ni Magnus. Hindi yung tingin na parang sinusukat ang kakayahan niya, kundi tingin na parang nagsusuri ng lakas sa kabila ng kahinaan. Isang tinging hindi niya nakasanayan mula sa kahit sinong tao. "At kung may magsisinungaling o mang-aapi sa'yo, sabihin mo sa akin," dagdag ni Magnus. Malamig ngunit malinaw. Nanlaki ang mata ng lahat. Si Violeta ay napapitik. Si Gina, na casual staff for the day, ay halos matumba, at si Pipay ay muntik ng mabulunan sa tubig. Walang nakapagsalita. Si Enrico ang unang bumawi. "Ay, aba! May prinsesa pala tayo rito." Pero nang tingnan ni Aurea si Magnus, seryoso ang mukha ng lalaki. Hindi iyon biro. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may tumayong proteksyon para sa kanya. Pagsapit ng hapon, nagsimula na ang tunay na pagtuturo. Sa kusina, nagpakita si Chef Maruk ng mga unang gawain. Pag-aayos ng mesa, pagkuha ng ingredients, pagtimbang ng bigas at paghuhugas ng mga gulay. "Ako na po," sabi ni Aurea nang makita niyang gusto siyang pigilan ni Chef dahil wala nga siyang mga kamay. Pinakita niya kung paano niya ginagamit ang kaniyang paa para kunin ang chopping board. Pinagitnaan niya iyon sa binti, maingat na tinitiyak na hindi ito mahuhulog. Kinuha niya ang kutsilyo gamit ang kaniyang kanang paa at nag-slice ng kalabasa. Mabagal, ngunit eksakto, pantay at maingat. Napatanga si Chef Maruk. "Ha, patingi nga ulit," halos tumilitong parang bata. Ginawa muli ni Aurea. "Ay, pwede pala." Halos mapalundag ang lalaki. "Pasensya ka na ha, masyado akong judgmental kanina. Pero sige, kaya pala."
Ngumiti siya at naramdaman niyang unti-unti na siyang tinatanggap. Ngunit hindi lahat ay kontento. Sa kusina, si Gina at Pipay ay hindi pa rin makamove on sa pagkakahirang sa kanya bilang trainee. Halatang may favoritism. Usal ni Gina habang nagpapahid ng lotion. Tama, hindi naman maganda yan. Nakabase sa awa. Dagdag ni Pipay. Makikita mo, sis, hindi yan magtatagal. Mahirap maging special kung wala namang kaya. Hindi man nila alam, narinig iyon ni Chef Maruk. Kung gusto niyong kayo ang maging special, magtrabaho muna kayo ng hindi puro ngawa. Iritadong sagot niya. Tumahimik ang dalawa. Pagkatapos ng orientation, pinauwi na ang iba. Ngunit si Aurea ay pinigil ni Enrico. Tara, pakita ko sa iyo ang greenhouse, yaya niya. Sa loob, naglakad sila sa gitna ng mga puno ng kamatis, tampisaw ng mint at mga kakaibang halaman na hindi niya alam ang pangalan. Alam mo, dito, wala kang maririnig kung hindi ang hangin at kalikasan, sabi ni Enrico. Ang tahimik po, bulong ni Aurea. Mas tahimik kaysa sa mga tao sa labas, di ba? Tumawa silang dalawa. Basta't tandaan mo, Hija, dagdag ni Enrico habang inaayos ang dahon ng orchid. Minsan, kailangan mo lang ng hardin para huminga. At doon niya naramdaman ang unang patak ng pag-asa, ang pakiramdam na hindi siya nag-iisa sa lugar na ito. Kinagabihan, habang naghahanda na siyang umuwi sa dorm, biglang lumabas si Magnus mula sa hallway. Nakatalikod siya, ngunit tinawag nito ang pangalan niya. Aurea, napalingon siya agad. Tandaan mo, sabi ng lalaki, walang mang-aapi sa'yo rito. Hindi ko papayagan at hindi ko tinanggap ang isang kagaya mo dahil sa awa kundi dahil nakita ko ang lakas mo. Tumango siya, hindi makapansalita. Bukas, sisimulan natin ang tunay na training mo. At habang lumalakad siyang palabas ng mansyon, bitbit ang mabigat niyang bag sa balikat, gamit ang leeg at balikat, may kakaibang pakiramdam na umusbong sa dibdib niya. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin. Pero ngayon, may pag-asang hindi ko nakita noon. At doon nagsimula ang pagsalubong ng dalawang mundong hindi dapat magtagpo. Ng isang dalagang walang kamay at isang milyonaryong halos hindi ngumiti na ngayon ay pareho nang hindi makaiwas sa tadhana nilang nagsisimulang kumapit sa isa't isa. Maagang maaga pa lamang kinabukasan, ngunit puno na ng kaba at nerbiyos ang buong katawan ni Aurea habang naglalakad papasok ng Alcaraz Estate. Hindi pa man sumisikat ng buo ang araw, ramdam na niya ang bigat ng init ng sikmura. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa araw na iyon. Kahapon ay tinanggap siya bilang trainee, pero hindi pa iyon opisyal na may kontrata. Kailangan pa nilang dumaan sa final screening at yun ang dahilan kung bakit nagtipon ulit ang lahat ngayong araw. Pagpasok niya sa malawak na gate, mukhang mas maraming applicants ngayon. Marami sa kanila ay nag-aabang uli, nagbabaka sakaling baka matanggap din sila. Ang ilan ay may hawak na resume. Ang ilan naman ay nakaayos na parang pupunta sa corporate office, hindi sa mansyon. At lahat sila, halos sabay-sabay siyang tinitigan. Nandito na naman siya, bulong ng isa. Yan pa yung tinanggap kahapon? Yung walang kamay? Baka nagkamali lang si Sir Magnus. Baka nagsisi na yun, sis. Alam ni Aurea, narinig niya ang bawat salita. Pero pinili niyang hindi tumingin. Diretso lang ang kanyang tingin sa main entrance, kahit ramdam niyang para siyang isdang itinapon sa gitna ng dagat ng mga hukom at kritiko. Paglapit niya, naroon una si Madam Violeta, hawak ang clipboard na parang espada at tingin na parang kutsilyong nakatutok diretso sa kanya. "Oh, nandito ka pala," matigas na wika ni Violeta. "Sigurado ka bang hindi ka mawawala dito? Sobra-sobra na ang abala sa akin dahil sa iyo kahapon." Huminga ng malalim si Aurea. "Pasensya na po kung nakaabala. Huwag mo nang ulitin yan. Hindi ko kailangan ng pasensya mo. Ang kailangan ko ay staff na magaling at efficient," sagot ni Violeta, sabay taas ng kilay. "Hindi ko alam bakit ka tinanggap." Nanatiling tahimik si Aurea. Hindi dahil wala siyang masasabi, kundi dahil ayaw niyang gumawa ng gulo sa harap ng lahat. Ang respeto niya kay Magnus ang pumipigil sa kanyang manlaban ng agresibo. Ilang sandali pa, dumating sila Chef Maruk at Enrico.
Aurea, good morning. Taas kamay na bati ni Enrico. Good morning po, sagot ng dalaga. May final screening daw, sabi ni Madam. Dagdag ni Chef habang may paso ng basil plant sa isang kamay. Wala yang problema, basta gawin mo lang ang best mo. Ngumiti si Aurea kahit may kaba siyang nararamdaman. Ngunit bago pa magpatuloy ang lahat, biglang dumating ang lalaki na pinakaaabangan nilang lahat. Si Magnus Alcaraz, nakasuot ng dark gray na suit kahit umaga pa lang. Malamig ang mga mata, ngunit matatag ang presensya. Parang huminto ang oras nang lumakad siya pababa ng hagdan. At tulad ng inaasahan, nagpalitan ng pulungan ang mga tao. Ayan na si Sir. Ang astig talaga. Lagi siyang seryoso, pero ang gwapo. Bakit kaya niya tinanggap yung babae kahapon? Hindi pinansin ni Magnus ang mga iyon. Diretso ang tingin niya sa kinaroroonan ng staff. At doon niya nakita si Aurea. Hindi man halata, pero bahagyang lumambot ang matigas niyang ekspresyon. Lumapit siya, sabay sabing, "Nandito ka na pala." Nagulat si Aurea na siya ang unang nilapitan. "Opo, Sir Magnus." "Good," tugon ni Magnus. "May gagawin tayong final assessment bago ka tuluyang kumasok bilang trainee." Hindi pa man natatapos ang sabi niyang iyon, biglang sumabat si Gina, naka-cross arms, halatang pinipigilan ang inis. "Sir, tanong ko lang po, bakit kailangan pang sumabak sa screening yan? Hindi naman po siya fitted para sa trabaho tulad namin." Napatingin ang lahat kay Gina, lalo na si Aurea. Ngunit ang nabigla ay ang mismong mayabang na babae nang biglang tumingin sa kanya si Magnus ng malamig. "May problema ka ba sa desisyon ko?" tanong ni Magnus. Napalunok si Gina. Hindi po, sir. Nagtatanong lang po ako kasi baka mahirapan siya o maging liability." Hindi na niya natapos. "Kung may concern ka sa kapasidad niya, ipakita mo sa trabaho, hindi sa panghuhusga." Malamig na sagot ni Magnus. Hindi nakapagsalita si Gina. Nanginginig ang tenga at piski niya sa hiya. Pagkatapos ay nag-ayos sila ng formasyon, isa-isang tinawag ang applicants para ipakita ang kanilang skills. May ilan na marunong magluto, mag-arrange ng table setting at mag-handle ng linens. Ngunit pagkatapos ng halos isang oras, biglang sumingit si Madam Violeta. Next, Aurea Lincico. Narinig niyang halos buong pila ay sabay-sabay nag-angat ng ulo. At may ilan pa talagang nagbulungan. Naku, eto na. Tingnan natin. Paano kaya niya gagawin to? Nakatayo si Aurea sa gitna. Hindi alam kung paano haharap sa sunod na bahagi. Tumingin si Violeta sa clipboard. Task number 1, i-prepare ang table. Basic lang, gamit ang usual utensils. Nag-angat ng tingin si Aurea. Hindi niya kailangan ng kamay para maglagay ng plato at kubyertos. Kaya niya iyon. Pero ramdam niyang sinasadya ni Violeta na siya ang hiyain. Lumapit si Enrico at bumulong. "Huwag kang matakot, gumawa ka ng paraan mo." Tumango si Aurea at sinimulang gawin ang task. Ginamit niya ang kaniyang paa para ilapag ang tablecloth. Dahan-dahang inayos ang plato gamit ang peg ng kaniyang mga binti at sinuksok ng maingat ang baso sa tamang lugar. Minsan ay nadulas, minsan ay muntik mahulog, pero hindi siya tumigil. Sa gilid ay narinig na si Gina. "Tingnan mo, parang sirkus ta." Pero bago pa siya panghinaan, biglang may narinig siyang mababa ngunit matatad na boses. "Aurea," tawag ni Magnus, "huwag mo madaliin. Hindi kailangan maging pinakamabilis. Kailangan lang maging tama." Nag-angat siya ng tingin. Nakatayo si Magnus sa gilid, mas malapit kaysa kanina. At sa unang pagkakataon, hindi hamak na malamig ang boses nito, may halong paghimot. Nagpatuloy si Aurea hanggang matapos ang task. At nang matapos niya ito, kahit hindi perpekto, hindi ka bastos-bastos at hindi nakakahiyang tingnan. Tumango si Chef Marok. Pwede. Tumango rin si Enrico. Maganda. Ngunit bago makapagsalita si Violeta, lumapit si Gina at nagsabing, "Sir, pasensya na po. Pero hindi po ba unfair ito? Sobrang special treatment po para kay Aurea." Sa tingin ko, lumakad si Aurea papalapit. Huminga ng malalim at sa unang pagkakataon mula nang makapasok siya sa mansyon, nag-ipon ng lakas ng loob. At kung unfair po,
Miss Gina, mahinahon niyang sabi. Bakit kayo galit? Hindi naman po kayo ang nahihirapan. Ako. Nagulat si Gina. Nagulat ang mga staff. Nagulat si Violeta. Ngunit si Magnus, bahagyang ngumiti. Hindi halata pero naroon. At bago pa man lumala ang tensyon, diretsong lumapit si Aurea sa harap ni Magnus. Hindi nag-alinlangan, hindi natakot. Sir, nanginginig ngunit matapang niyang simula. Kung kailangan ko pong maging alipin dito para lang matanggap, kung iyon po ang paraan para mabuhay ang tiyahin ko, handa po ako. Halos mabitawan ni Gina ang hawak niyang folder. Parang napako ang buong paligid. Tumingin si Aurea sa mga mata ni Magnus, puno ng pagmamakaawa. Kaya humihingi po ako ng tsansa. Kahit alipin, kahit anong trabaho po, kailangan ko lang po mabuhay ang tao na nagpalaki sa akin. Tahimik ang lahat. Parang may humigop sa hangin. At doon, nagbago ang lahat. Mabagal, ngunit mariing nagsalita si Magnus. Aurea, nag-angat ng tingin ng dalaga. Hindi kita gagawing alipin, Ania. Hindi ako namimili ng tao para alipinin. Tumigil sandali si Magnus at tiningnan ng lahat ng staff. Pero gusto kitang tanggapin. Bilang trainee, bilang tao, bilang staff na may dignidad. Halos maiyak si Aurea. At nang sumunod siyang sinabi, at walang tatawa o humahamak sa kanya mula ngayon, lalong-lalo na sa harap ko. Nanikas ang buong mansyon. Si Violeta ay napayuko. Si Gina ay namutla. Si Pipay ay halos makaupo sa sofa. Si Chef Maruk ay proud. Si Enrico ay nakangiti. At si Aurea, unang beses mula pagkabata, nakaramdam ng tunay na proteksyon mula sa ibang tao. Sa oras na iyon, hindi niya alam na ang iisang pangungusap na iyon ni Magnus ang magiging dahilan kung bakit magsisimula ng umangat ang buhay niya. Kinabukasan, matapos ipagtanggol ni Magnus si Aurea sa harap ng lahat, ibang-iba ang pakiramdam ng buong mansyon. Parang may kaunting pagbabago sa hangin. Hindi man halata, ngunit ramdam ni Aurea sa bawat hakbang niya sa loob ng Alcaraz Estate. Bagamat marami pa ring mata ang nakatingin, maraming bulungan ang umiikot. Hindi na iyon kasintindi ng dati. Marami sa staff ang nagulat sa desisyong ginawa ni Magnus, pero hindi nila maikakaila na may nakita silang kakaiba sa dalagang walang mga kamay na buong tapang humiling ng pagkakataon. Sa unang araw niya bilang opisyal na trainee, dinala siya ni Chef Maruk sa kusina. Maaga pa lamang ay amoy na ang nilulutong tinapay at sabaw. Tila isang mundo ng oras, apoy at pagkontrol ang kusina ng Alcaraz. Maingay ang bawat tunog, ang pag-uusap ng mga assistant cook, ang labitik ng kawali at ang pag-ikot ng blender. Hoy, Aurea! Sigaw ni Chef Maruk habang may hawak na malaking kahon ng kamatis. Tingnan mo to! Gustong-gusto kong malaman kung paano mo gagawin to. Chef, ano po yan? Tanong ni Aurea habang lumalapit gamit ang maliliit niyang hakbang. Kailangan kong mabawasan ang kamatis. Hiwain mo gamit ang paraan mo. Sagot nito, pero hindi na ganoon kasungit kumpara noong una nilang pagkikita. Tumango si Aurea at kinuha ang chopping board gamit ang kaniyang binti. Maingat niyang inilatag iyon sa counter. Sumunod, gamit ang mga daliri ng kanyang paa, kinuha niya ang kutsilyo at nag-umpisa sa paghiwa ng kamatis. Mabagal pero pantay-pantay. Napatingin ang ilan sa staff at unti-unting napahinto ang usapan nila. Ang galing naman, bulong ni Lara, isang assistant cook. Hindi ko akalaing kaya niya yan. Dugtong ni June, isa pang staff sa kusina. Naglakad si Chef Maruk patalapit, nakatalukbong ang dalawang kamay sa bewang. Ayun no, sabi ko sa inyo, hindi nyo dapat hinuhusgahan ang tao kung ati ang tatanungin. Mas may disiplina pa tong batang to kaysa sa inyong lahat. Napangiti si Aurea, hindi sa papuri, kundi dahil naramdaman niya para siyang nagiging bahagi ng isang mundo na dati ay tingin niyang imposible. Pagdating ng hapon, pagkatapos ng halos 3 oras ng training sa kusina at ilang gawain sa dining hall, sinundo siya ni Enrico. Aurea, halika, hihiram ko muna to, chef. Wika ni Enrico habang inaakay ang dalaga palabas. Ay sige, ingatan mo yan ha? Sagot ni Chef Maruk. Di ko pa yan tapos turuan. Tumawa si Enrico. Ako muna ang guro. Dinala niya si Aurea sa likod bahay kung saan naroon ang greenhouse na puno ng halaman, bulaklak at sariwang amoy ng lupa. Mas malamig dito,
tahimik at magaan sa dibdib. Dito ko gustong nagpapahinga, sabi ni Enrico. Marami kasing hindi nakaka-appreciate sa katahimikan. Pero ikaw, sigurado akong mauunawaan mo. Lumapit si Aurea sa mga paso ng mint at basil. Bahagyang yumuko siya at inamoy ang mga dahon. Ang bango po. Mumiti si Enrico. Oo, ganyan ang dapat maamoy mo araw-araw. Hindi puro problema. Naupo sila sa maliit na bangkong kahoy. Tinanong ni Aurea, bakit po kayo tumutulong sa akin? Sumandal si Enrico sa likod ng bangko at ngumiti ng tayapa. Alam mo, Aurea, matagal na akong nagtatrabaho dito. Marami akong nakita. Mayayaman na wala namang puso. Mahihirap na punong-puno ng galit. At mga taong akala nila sila ang pinakamagaling. Pero ikaw, nagtatrabaho ka kahit walang kamay. Lumalaban ka kahit halos walang tumatanggap sa'yo. At yung mga ganong tao, hindi dapat pinababayaan. Napatingin si Aurea sa lupa at kumirot ang puso niya. Salamat po. Isa pa, dagdag ni Enrico. May tiwala sa'yo si Sir Magnus. Hindi basta-basta iyon. Nag-init ng kaunti ang tenga ni Aurea. Halos hindi na niya alam kung paano tatanggapin ang mga papuring pumupunta sa kanya. Noon tawa at pangaasar lang ang inaabot niya. Ngayon respeto at pagtingin. Pagsapit ng gabi, tinext siya ni Tiyang Milagros. Anak, kamusta ang unang araw mo? Napangiti si Aurea at nagreply gamit ang dulo ng kaniyang ilong sa old touchscreen phone niya. Tiyang, masaya po ako ngayon. May natutunan ako. Mabait po sila. Ilang segundo lang. Dumating ang sagot. Proud ako sa iyo, anak. Salamat kasi lumalaban ka. Napahawak si Aurea sa dibdib. Biglang sumidi ang determinasyon niya. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa taong nagpalaki sa kanya. Kinabukasan, habang naghahanda ang staff para sa lunch service, kumakatok sa kusina ang problema. Mabilis na kumalat ang chismis na si Gina, ang dating applicant na hindi tinanggap ngunit ngayon nagbabalik-balik sa gate bilang temporary staff, ay nagreklamo sa iba't ibang helper. Alam nyo, malakas na sabi ni Gina sa 3 housemaids. Pinapaburan lang talaga yang si Aurea. Kasi, ewan, siguro naaawa si Sir. Pity project lang siya. Tignan mo, pati si Madam Violeta nababaliw na sa kanya. Nang marinig ni Lara, agad siyang nagsalita. Gina naman, grabe ka. Ang bait kaya ni Aurea? Bait? O baka manipul? Hindi natapos ni Gina ang linya dahil biglang dumating si Madam Violeta. May hawak na clipboard at tila mas mainit ang dugo kaysa kahapon. Gina, madiin niyang tawag. Kung wala kang gagawing productive, lumabas ka ng kusina. Namutla ang babae. Madam, nag-uusap lang po kami. Hindi kita tinanong kung ano ginagawa mo. Lumabas, ngayon. Napatingin si Gina kay Aurea na kasalukuyang naghuhugas ng gulay gamit ang kanyang paa at may mahinahong ekspresyon, hindi nagre-react sa kahit ano. At doon lalo pang kumulo ang dugo ni Gina. Bakit ganon? Bakit hindi natitinag ang babaeng wala namang kamay? Nang sumapit ang hapon, habang nag-aayos si Aurea ng mga spices gamit ang kanyang teknik, dumating si Magnus. Hindi siya kalmado gaya ng ibang araw. Parang may kung anong nagbabantang bagyo sa loob niya. Aurea, tawag niya. Napalingon siya. Sir, sumama ka sa akin saglit, sabi ng lalaki. Sinundan niya ito papunta sa isang maliit na study room. Hindi ito yung malaking opisina ni Magnus, kundi isang mas simpleng kwarto na may bookshelf at isang sofa. Sarado ang pinto. Tahimik ang paligid. Aurea, mahinahang sabi ni Magnus. Kamusta ang unang 2 araw mo? Hindi agad nakaimik si Aurea. Hindi niya alam kung bakit siya kinakabahan. Pero nagsalita siya. Maayos naman po, sir. Kahit po may ilan na hindi ako gusto. Tiningnan siya ni Magnus ng diretso. Pero hindi malamig gaya ng dati. Sa halip, may bahid ng pag-unawa. May mga tao talagang ganyan, sabi niya. At hindi ko kontrolado lahat ng iniisip nila. Pero, lumapit siya ng isang hakbang. Hindi ko hahayaang sirain nila ang pagkatao mo. Namula ang pisngi ni Aurea. Hindi dahil sa anumang kilig, kundi dahil sa biglaang pakiramdam na may taong handang tumindig para sa kanya. Isang bagay na noon ay hindi niya naranasan. Thank you, Pro Sir. Aurea, dagdag niya, mas mababa ang tono. Naniwala ako sa iyo hindi dahil sa kapansanan mo,
kundi dahil nakita kong hindi ka sumusuko. At yun ang klase ng taong kailangan ko rito. Hindi makatingin si Aurea ng direkta. Sir, natutuwa po ako na pinaniwalaan ninyo ako. Inabot ni Magnus ang isang folder. Ito ang weekly assessment mo. Sa ngayon, maganda ang simula mo. Nagtinginan sila sandali, maikli lang. Pero sapat para maramdaman ni Aurea na nagsisimula ng mabuo ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Hindi pagmamahal, hindi romansa, kundi respeto. Isang pundasyon na unti-unting hahubog sa magiging takbo ng buhay niya. At nang lumabas siya ng silid na iyon, may bagong sigla sa kaniyang mga mata. Napansin iyon ni Enrico. Uy, bakit ang gaan ng lakad mo? Ang asasal nito. Wala po, sagot ni Aurea, pero nakangiti. Ah, ganun ba, biro ni Enrico? O baka naman may nag-inspire sa'yo? Ngumiti si Aurea. Hindi man niya sabihin, totoo, may isang tao na ngayon na naniniwala sa kanya. At yon pa lang, sapat na para mas lalo siyang magsumikap. Sa pagtatapos ng araw, habang nakaupo siya sa hardin, may hangin na humaplos sa buhok niya. Marahan, banayad, parang sinasabi, ito ang bagong simula, Aurea. At hindi man niya alam, ito rin ang simula ng pag-unlad na matagal nang kinalaban ng buhay niya. Makalipas ang ilang linggo ng pagsasanay, unti-unting naramdaman ni Aurea ang pagbabago, hindi lang sa loob ng mansyon, kundi sa sarili niya mismo. Mula sa pagiging kinakabahan tuwing may bagong task, ngayon ay nagigising siya araw-araw na may tiyak na layunin. Hindi na siya takot magkamali. Hindi na siya natutulog ng umiiyak. Sa halip, gusto niyang gumising ng mas maaga pa upang mas marami siyang matutunan. Isang umaga, habang papasok sa kusina, nadatnan niya si Lara at June na nakangiting kumakaway sa kanya. Aurea, kami na muna ang mag-iinit ng mantika. Ikaw naman sa ingredients, sabi ni Lara. Mas mabilis ka dyan. Dagdag ni June. Hindi namin kaya yung pag-label mo ng spices gamit lang paa para kang may sariling sistema. Napangiti si Aurea at tumango. Sige, ako na po. Dahan-dahan siyang lumuhod sa patong na tuwalya sa sahig. Saka ginamit ang paa upang buksan ang kahon ng mga spices. Maingat niyang kinagat ang takip ng marker pen, sabay inilapit sa label stickers sa patungan. Pinagdikit niya ang dalawang paa para piitin ang pen at mapanuring sumulat ng paprika mild, garlic powder at oregano. Napatanga ang mga kasamahan niya. Grabe, ang linis ng sulat mo, bulalas ni Lara. Seryoso, may talent ka rito, dagdag ni June. Napailing si Aurea, nahihiyang ngumiti. Hindi naman, sanay lang po ako. Pero sa loob-loob niya, ramdam niyang may bumubuo sa kanya. Isang kumpiyansang hindi niya alam na kaya pala niyang magkaroon. Pagsapit ng tanghali, dumating sa kitchen ang isang hindi inaasahang bisita, si Madam Violeta. Dalang-dala nito ang clipboard, halatang galing sa pag-iikot at pag-inspect ng buong mansyon. Tignan nga natin, sabi niya, sabay lapit sa spice rack. Agad na nagtaas siya ng kilay nang mapansin ang maayos at pantay-pantay na sulat sa bawat label. Sino ang gumawa nito? Tanong niya. Malamig pa rin ang tono. Tumuro si Chef Maruk kay Aurea. Siya, si Aurea. Para bang hindi makapaniwala si Violeta. Ilang segundo niyang tinitigan ang mga etiketa bago muling tumingin kay Aurea. Ngayon ay hindi na panghuhusga kundi matinding pagtataka. Paano? Ginamit ko po ang paa ko, madam, sagot ni Aurea, mahinahon at may paggalang. Gusto ko pong maging mas maayos ang pagtatrabaho ko. Hindi man ito ngumiti, bahagyang lumambot ang boses ni Violeta. Continue, at umalis na ito. Nagkatinginan sina Lara at June na parang nakakita ng kababalaghan. Uy, Aurea, bulong ni June. Pinuri ka ba ni madam? Kahit pa hindi niya sabihin, iba yung tono niya ha. Tama ka, dagdag ni Lara. Bihirang-bihira yon. Pwede ka nang bumili ng loto. Natawa si Aurea. Hindi po, nagulat lang siya. Hindi lang yun girl, singit bigla ni Chef Maruk. Napahanga mo siya at iyon ang talagang hindi niya inasahan. Habang tumatagal ang training niya sa kusina, mas humuhusay siya sa mga gawaing inakala niyang hindi niya kayang gawin. Natuto siyang magtupi ng tablecloth gamit ang binti at leeg.
Natuto siyang magbalanse ng tray sa hita habang dinadala ito sa dining hall. Natuto siyang mag-bake ng simpleng pandesal sa ilalim ng gabay ni chef. At hindi lang iyon, nagsimula rin siyang makatipid. Kadalinggong sahod niya bilang trainee. Kahit maliit lang, may naitatabi siyang kaunti. Kaya nang dumating ang araw na kailangan ang tiyahin niya ng dagdag na dialysis, agad siyang nagpadala. Kinagabihan, natanggap niya ang tawag mula kay Tiyang Milagros. "Oria, anak, bakit ang laki nito?" Tanong ng matanda. Hindi maitago ang paghikbi. "Tiyang, konti lang po yan. Magagalit ako pag hindi kayo nagpagamot." "Hija, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan." Kumigpit ang boses ni Oria. "Wag na po kayong magpasalamat. Masaya ako na nakakatulong na ako." Sumabay ang katahimikan. Hanggang marinig niya ang mahinang salita. "Proud ako sa'yo." At doon, unti-unting tumulo ang luha ni Oria. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas ay may nagbabago na sa buhay niya. Isang hapon habang namamahinga sila ni Enrico sa greenhouse, napansin niyang may dalang maliit na seed packets ang hardinero. "Uy, ano po yan?" tanong niya. "Para sa'yo," sagot ni Enrico sabay abot sa kanya. "Try mo magtanim, hindi lang halaman ang kayang lumago dito, pati ikaw." Ngumiti si Aurea at maingat na hinawakan ang packet gamit ang kaniyang mga paa. "Tulungan niyo po ako, ha?" "Nako, syempre, ako pa." At nag-umpisa silang magtanim sa unang pagkakataon. Marunong nang humawak ng maliit na pala si Aurea gamit ang kaniyang paa at natutunan niyang ang pagtatanim ay hindi kailangang gawing komplikado. Kailangan lang ng tiyaga, tamang lupa at konting araw. Habang tinuturo ito ni Enrico, dumating si Magnus. Tahimik itong tumingin, nakasuot ng simpleng puting polo at itim na pantalon, hawak ang tablet. Napatingin si Aurea at nagulat siya nang magsalita ang lalaki. "Maganda ang ginagawa mo." "Sir?" "Ang pagtatanim," sagot ni Magnus. "It teaches patience, resilience, commitment. Hindi lahat kaya yan." Mumiti si Enrico. "Sabi ko na sa iyo, Aurea, may potensyal ka maging hardinera." Napailing si Aurea, nahihiyang natatawa. "Hindi ko po alam yan. Nag-aaral lang po ako." "At mahusay ka," dagdag ni Magnus. Hindi niya alam kung bakit biglang nagiinit ang tenga niya sa papuring iyon. Dumating ang unang malaking social event ng mansyon, isang maliit na gathering ng business partners ni Magnus. Kailangan nila ng dagdag na kamay sa serbisyo, kaya tinawag ni Chef Maruk si Aurea. "Aurea, ikaw ang mag-a-assist kay Lara at June. Basta siguraduhin mong nasa tamang order ang mga pagkain." Bilin ng chef. "Opo, chef." Mabilis siyang kumilos. Maingat na binubuhat ang tray gamit ang balanse ng dalawang paa. Hindi man mabilis, pero eksakto. Hindi natapon, hindi nabunggo. Ngunit nang makarating sila sa malaking dining hall, naroon ang isang babaeng sobrang elegante. Nakasuot ng pulang gown, may suot na alahas na halatang milyon ang halaga, at may aura ng isang taong sanay manghusga, si Carissa Mondego, business rival ni Magnus, at kilala sa pagiging mapanlait. Nagsalubong ang mata nila ni Aurea. "Ano to?" tanong ni Carissa na parang hindi totoong tao si Aurea. "You're letting her serve food? Isn't that unhygienic?" Namilog ang mata ni Lara at June. Natigilan ang mga servers. At si Aurea, nahulog ang puso sa kaba. Ngunit bago pa siya makapagsalita, narinig niya ang mahinahong boses na unti-unting lumalapit. "Anong problema, Carissa?" Si Magnus. Naglakad siya papunta sa kanila. Mabagal pero sigurado. Carissa smirked. "Nothing, Magnus. I'm just concerned. You're letting her walk around like this? Isn't that a pity project?" Nag-angat ng tingin si Aurea. Hindi dahil sa galit, kundi dahil nasaktan siya. Hindi dahil sa insulto, kundi dahil parang binura ng isang salita ang lahat ng pinaghirapan niya. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, ngumiti si Carissa ng mapangutya. "Well, wala ka bang sasabihin?" At doon sumabog ang mahigpit na titig ni Magnus. "Meron," malamig niyang sagot. Humigpit ang panga ni Magnus, saka nagsalita ng malinaw.
Una, hindi kita inimbitahang manghusga ng staff ko. Pamalawa, mas may dignidad pa siya kaysa sa karamihan sa mga taong pumupunta sa party ko. Pamatlo, kung hindi mo siya kayang respetuhin, aalis ka. Para siyang kidlat na bumagsak sa gitna ng dining hall. Napatigil si Carissa, namutla, at sa huli, umalis. Si Aurea, hindi makapagsalita, hindi makagalaw, hindi makahinga. At nang lumapit si Magnus sa kanya, simpleng sabi lang nito, "Don't let people like her define you." Sa araw na iyon, unang beses siyang ipinagtanggol ni Magnus sa harap ng ibang tao. At doon, lalong tumatag si Aurea. Hindi dahil may tumulong sa kanya, kundi dahil pinatunayan niyang kaya niyang lumaban. At sa bawat araw na dumaraan, nagiging mas malinaw ang isang bagay. Hindi lang siya basta trainee. Hindi lang siya basta staff. Isa siyang taong may halaga. At ngayon, unti-unting nakikita iyon ng buong mundo. Pagkatapos ng gabi kung saan ipinagtanggol ni Magnus si Aurea laban kay Carissa Montego, malamig ngunit maliwanag ang umaga sa Alcaraz Estate. Para bang may naiwan na alon ng tensyon sa mansyon. Ngunit napalitan iyon ng isang kakaibang katahimikan. Isang tahimik na paghanga mula sa staff at mas malalim na paggalang kay Aurea. Pero si Aurea mismo, hindi alam kung paano haharapin ang bagong damdaming gumugulo sa dibdib niya. Habang nag-aayos siya ng mga paso sa greenhouse, hindi niya mapigilang balikan ang nangyari. Ang paraan ng pagtayo ni Magnus para sa kanya. Ang bigat ng mga salitang binitawan nito. At higit sa lahat, ang tingin. Hindi tingin ng awa, hindi tingin ng utang, kundi tingin ng isang taong nakikita ang tunay niyang halaga. "Aurea, ayos ka lang?" Nagulat siya nang lumitaw si Enrico mula sa likuran. May dala itong mga gardening shears at nakangiti pero halatang curious. "Ayos lang po, Kuya Enrico," sagot ni Aurea. Tumitingin sa hinahawakang hawak na paso. Medyo maraming iniisip. Hindi halata, biro ni Enrico. Para kang bulaklak na naligaw dito. Pero oo, ramdam ko, may nagbago. Nagkibit balikat si Aurea. "Wala naman po. Hindi mo kailangan sabihin, Hija. Kita naman sa mata mo. May nangyaring importante kagabi." Pinatong ni Enrico ang kamay sa balikat niya. "Pero tandaan mo, kahit anong sinasabi ng mga taong tulad ni Carissa, hindi nila kayang baguhin yung totoo mong halaga." Hindi siya nakasagot, pero ngumiti siya ng kaunti. Nang hapong iyon, habang matamlay niyang inaayos ang tea set sa library, narinig niya ang boses ni Magnus mula sa loob ng study. "Aurea," tawag nito. Napahinto siya. Huminga ng malalim bago pumasok. "Sir," nasa harap ng desk si Magnus. Hindi ito nakakoat, simpleng gray shirt lang ang suot at ang buhok niya ay bahagyang magulo. Hindi niya alam kung dahil sa pagod o dahil sa pag-aalala. "Aurea," nagsimula si Magnus, pero sandaling tumigil. Para bang nag-aalangan kung tama bang sabihin ang dapat niyang sabihin. "May dapat akong ipaliwanag sa'yo." Umupo si Aurea sa maliit na upuan sa tapat ng desk. Tahimik. Naghihintay. "May kapatid ako," sabi ni Magnus. Mababa ang boses. Mas bata sa akin. Pangalan niya, Leandro. Hindi gumalaw si Aurea. Nakinig lang. "Nung bata pa kami, sobrang close namin. Siya ang mas masayahin, mas malikain, mas buhay. Pero isang araw, may nangyaring aksidente sa workshop ng ama namin." Parang humigpit ang dibdib ni Magnus. Habang naglalahad, naputol ang kaliwang kamay ni Leandro. Bata pa siya noon. At mula noon, nag-iba siya. Lumayo siya, nagpulong sa sarili. Inakpan ni Aurea ang bibig niya gamit ang balikat. Marahang huminga. "Sir," nagpatuloy si Magnus. At ngayon ay halatang hirap siyang pigilin ang panginginig ng boses. Maraming taon ang lumipas, pero hindi niya kinaya. Natagpuan na lang namin siya. Tahimik, mabigat. Parang buong kwarto ay nilamon ng nakaraan ni Magnus. Simula noon, naging mahirap para sa akin ang makakita ng mga taong may kapansanan na minamaliit. Galit ako sa mga taong nag-astang sila ang may karapatang magsabi kung ano ang kaya ng iba. Tumulo ang luha ni Aurea, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagkakaunawa. Kaya, nang una kitang makita, Aurea, tumingin si Magnus ng diretso.
Hindi ko nakita ang kakulangan. Nakita ko ang tapang na hindi nakita ng kapatid ko sa sarili niya noon. Humigpit ang lalamunan ni Aurea. Sir, hindi ko po alam. Nag-angat ng kamay si Magnus. Parang nais pigilan ang paghingi niya ng tawad. Huwag kang mag-sorry. Wala kang kasalanan. Nais ko lang malaman mo na hindi kita tinanggap dito dahil sa awa. Tumingin siya kay Aurea ng seryoso. Halos mas malalim kaysa dati. Tinatanggap kita dahil nirerespeto ko ang lakas ng loob mo. At dahil naniniwala ako na kaya mong lampasan ang kahit sino dito. Parang may nabuksang pinto sa puso ni Aurea. Hindi niya lubos maisip na may taong gaya ni Magnus, isang lalaking makapangyarihan at sinusundan ng marami, ay magbababa ng pader at magkwento ng ganoong kalalim na bahagi ng sarili nito. At nayon, ramdam niyang mas malinaw ang koneksyon nila. Hindi ito pagmamahalan, hindi ito romansa, kundi dalawang taong parehong may sugat, parehong may mga nakaraan, at parehong lumalaban. Sir, salamat po. Mahinang sabi ni Aurea. Naluha pero nakangiti. Hindi niyo po alam kung gaano kalaking bagay yan para sa akin. Bahagyang ngumiti si Magnus. Hindi madalas, hindi malawa, pero totoo. Kung may kailangan ka kahit ano, Aurea, huwag kang mag-atubiling lumapit. Sa paglabas ni Aurea ng study, nadatnan niya sa hallway si Madam Violeta, nakakunot noo at hawak ang clipboard. Aurea, tawag nito. Pwede ba tayong mag-usap? Tumango ang dalaga at sumunod. Dinala siya nito sa isang sulik ng hallway kung saan walang ibang tao. Alam kong nagiging mas malapit ka kay Sir Magnus. Nanlaki ang mata ni Aurea. Ma'am, hindi po. I'm not saying it's wrong. Putol ni Violeta. Pero tandaan mo, Aurea, si Sir Magnus, hindi madaling tao. Marami siyang daladalang bigat. Nagbago ang tono niya. Hindi na yon malupit, kundi tila may pagtatanggol. Hindi ko sinasabing lumayo ka, pero maging maingat ka. At higit sa lahat, tumingin siya kay Aurea, mas malambot ang mata kaysa sa nakasanayang taray nito. Huwag mong hayaang gamitin ka ng kahit sino. Bahagyang natigil si Aurea. Hindi ko po hahayaan, ma'am. Tumangmo si Violeta. Good, kasi kahit anong sabihin ng iba, may lugar ka rito. At umalis siya. Iniwan siyang nakatayo, hindi makagalaw at halos hindi makapaniwala. Si Madam Violeta mismo, ang dating ayaw na ayaw sa kanya. Ngayon ay parang nagtatanggol na. Isang linggo pa ang lumipas bago bumalik si Trixie mula probinsya. Agad siyang bumisita sa mansyon para makita si Aurea. Huy! Sigaw ni Trixie sa gate. Kumakaway na parang batang nakawala sa eskwelahan. Girl, I'm back! Agad siyang sinalubong ni Joel, ang security guard. Ma'am, si Aurea po ba ang pupuntahan ninyo? Pakisabi, dumating na ang best friend niya. Nan marinig iyon, halos mapatalon si Aurea mula sa greenhouse. Mabilis siyang tumakbo. O mas tamang sabihing nagmamadaling lumakad gamit ang kanyang mga binti, papunta sa gate. At nang magkita sila, agad na niyakap ni Trixie si Aurea. Mahigpit, puno ng pagmamahal. Aurea, ang ganda mo na! Hoy! Natatawang sagot ni Aurea. Hindi naman. Hindi na napigilan ni Trixie ang kilig habang tinititigan ang mansyon. Grabe, dito ka na talaga nagtatrabaho. Girl, ibang level ka. Masaya akong nauwi ka, sabi ni Aurea. Masaya rin ako para sa'yo, sagot ni Trixie, sabay bulong. At teka lang, bakit parang may glow ka? Ha? May nangyayari ba? Nahalata iyon agad ni Enrico na nagkataong dumaan. Aba, matalas ang kaibigan mo, pang-asar niya. Kuya Enrico, nanlaki ang mata ni Aurea. Nagtawanan silang tatlo. At doon, sa simpleng tagpong iyon, napagtanto ni Aurea na hindi lang trabaho ang nabigay sa kanya ng mansyon na ito. Nabigyan siya nito ng bagong buhay, bagong mga tao, bagong pamilya, at bagong dahilan para muling lumaban. Sa mga sumunod na araw, hindi lamang skill ni Aurea ang lumalim, pati koneksyon niya kay Magnus. Hindi romantiko, hindi malisyoso, ngunit unti-unting nagiging pundasyon ng isang hindi madaling maipaliwanag na ugnayan. Tuwing may meeting si Magnus, hindi niya nalilimutan tignan kung okay si Aurea sa greenhouse o kusina. Tuwing nakikita niya si Aurea na natatakot, subukan ang bagong gawain, tinatanong niya,
Kaya mo. Subukan mo. At tuwing nagkakamali si Aurea, hindi niya ito pinapagalitan. Bagkus, ginagabayan niya. At kahit hindi nila sabihing dalawa, may malalim na koneksyon silang nagsisimulang mabuo. Ugat sa nakaraan, tumutubo sa kasalukuyan at handang hamunin ang magiging kinabukasan. At ito ang koneksyong magiging daan sa pinakamalaking pagsubok na haharapin ni Aurea. Kinabukasan matapos ang masayang pagbisita ni Trixie, maaliwalas ang umaga sa Alcaraz Estate. Ang liwanag ng araw ay tumatama sa mga bintana ng mansyon. At ang mga ibon sa hardin ay masayang nag-aawitan. Ngunit sa gitna ng magandang simula ng araw, isang tawag ang dumurog kay Aurea. Nasa greenhouse siya noon, nagdidilig ng mint seedlings na itinuro ni Enrico na alagaan. Nakangiti pa siya habang inaamoy ang mga dahon nang biglang tumunog ang kanyang lumang cellphone. Ang numero ni Tiang Milagros ang naka-flash sa screen. "Hello, Tiang?" Masigla niyang pati. Pero ang narinig niya ay hindi ang normal na boses ng tiyahin. Isa yung mahina, hingal at nanginginig. "Aurea, ana, nasa ospital na ako." Parang bumagsak ang mundo niya sa isang iglap. "Tiang, bakit po? Anong nangyari?" Nanginginig ang boses ni Aurea. Halos mabitawan ang cellphone. "Bumagsak ako sa bahay. Sabi ng doktor, kailangan daw ng operasyon. Mahal ang." Huminto ang boses nito, naputol ng bibo. "Tiang, huwag po kayong magsalita. Papuntahan ko po kayo." "Aurea, huwag kang aalis dyan. Trabaho mo. Mahalaga." Pero hindi na siya nakikinig. Tumayo siyang bigla. Halos masipa ang mga paso. "Kuya Enrico," sigaw niya. Tumakbo si Enrico papalapit. Kita sa muka ang pag-aalala. "Ba't ka umiiyak?" "Kailangan po ni Tiang ng operasyon. Hindi ko po alam ang gagawin ko." Hindi umimik si Enrico. Tumingin siya sa paligid, saka mabilis na nanpas siya. "Tara, kay Sir Magnus ka dapat magpunta." Halos hindi humihinga si Aurea habang naglalakad papunta sa opisina ni Magnus. Hindi niya alintana ang pagluha. Hindi niya naririnig ang bulungan ng ibang staff sa hallway. Ang tanging mahalaga ay mailigtas ang nag-iisang taong itinuring siyang anak. Napatingin si Magnus nang biglang bumukas ang maroon na pintuan ng kanyang opisina. Nakita niyang namamaga ang mga mata ni Aurea at nanginginig ang labi. "Aurea?" Mabilis niyang tanong. "Anong nangyari?" Hindi na nakapagpigil ang dalaga. Pumatak ang mas marami pang luha. "Sir, si Tiang Milagros po. Nasa ospital. Kailangan po ng operasyon. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran." Tumayo agad si Magnus. Hindi na nagdalawang isip. Lumapit siya sa dalaga. Hawak-hawak ang balikat nito. "Hinga muna," sabi niya. "Sabihin mo sa akin ang buo." Pinilit ni Aurea salitain ang lahat. Ang pagkahulog ng tiyahin, ang babalang ng doktor ang kailangan na malaking halaga. At habang nagsasalita siya, parang nakikita niyang unti-unting lumalabo ang pangarap niya. Paano kung mawala ang tiyahin niya? Paano kung hindi niya kayanin? "Aurea," mahina pero mariin ang tono ni Magnus. "Hayaan mong tulungan kita." Agad na umiling ang dalaga, halos desperado. "Sir, hindi ko po kayang tanggapin yon. Hindi po ako pwedeng mabuhay sa utang na loob. Sobra-sobra na po ang naitulong ninyo." "Aurea." "Sir, hindi ko po kaya." Mariin niyang sagot habang pinupunasan ng luha gamit ang balikat. "Kailangan kong solusyonan ito, ako mismo." May bahagyang lungkot sa mata ni Magnus, ngunit hindi niya ipinilit. Alam niyang may pride si Aurea. Hindi masamang pride, kundi masidhing pagnanais na maging karapat-dapat sa bawat tulong. Huminga siya ng malalim. "Kung ganon, tutulungan kitang humanap ng paraan." Nagulat si Aurea. "Tara," sagot ni Magnus. "Hindi kita pababayaan harapin to mag-isa." 2 oras ang lumipas. Sa ospital, nakaupo si Aurea sa waiting area habang hawak-hawak ang paa niya sa gilid ng upuan. Nakatingin lang siya sa mga dumaraang nurse, sa mga pasyenteng hinihila ang dextrose at sa mga umiiyak na kamag-anak. Parang nalulunod siya sa takot. Umupo si Magnus sa tabi niya. Tahimik lang ito, hindi nanguusyoso, hindi nangungulit. Naroon lang, nakabantay. "Magkano ang kailangan para sa operasyon?" Tanong nito nang dumating si Dr. Ramos. Huminga ng malalim ang doktor. "Kailangan po ng halos 250,000 piso, kasama na po ang post-operation care."
Naramdaman ni Aurea ang pamamanhid ng buong katawan. Dok, pwede pong installment. Pwede pong kahit partial muna. Nanginginig niyang tanong. Tumingin ang doktor ng may awa, ngunit mahigpit. Kung partial po, hindi po maaabot ang full preparasyon ng team. Kailangan pong buo ang halagang iyon bago po maisagawa ang operasyon. Para bang nabini si Aurea sa sagot. Hindi niya napansin pero tumayo si Magnus. Dok, ihanda ang OR. Maya-maya ay babalik ako. Sir, tanong ng doktor, gagawan ko ng paraan. At lumakad palabas si Magnus. Sir Magnus, habol ni Aurea. Ramdam ang pagkataranta sa dibdib. Sir, anong ginagawa ninyo? Huminto si Magnus sa hallway, marahang humarap sa kanya. Aurea, hindi ko hahayaang mawala ang taong naging tahanan mo. Pero sir, hindi ko po matatanggap. Aurea, putol nito. Seryosong-seryoso. Hindi kita tinutulungan para may utang ka sa akin. Tinutulungan kita dahil naniniwala ako sa iyo. At dahil may halaga ka. Parang naglaho ang hangin. Hindi nakaimik si Aurea. Pero pagkatapos ng ilang segundo, umiling siya, pilit. Sir, ipapangako ko po, babayaran ko po kayo kahit gaano katagal. Bahagyang umipi si Magnus. Hindi ko yan hinihingi. Pero kung iyon ang magpapagaan sa loob mo, tatanggapin ko. Kinagabihan na tuloy ang operasyon ni Chang Milagros. Habang naghihintay si Aurea sa labas ng operating room, hindi niya napigilan ang pagluha. Umupo siya sa malamig na sahig, ni hindi alintana kung madumi iyon. Tumatakbo sa isip niya ang lahat. Ang paghihirap niya sa Maynila, ang mga rejection, ang mga gabing hindi siya kumakain, at ang pagdating ni Magnus sa puntong pinakamadilim. Lumuhod si Magnus sa tabi niya. Hawak mo yan, sabi niya, tinuturo ang dibdib. May lakas ka na hindi mo alam. Sir, salamat po. Bulong ni Aurea, hindi tumitingin. Hindi na nagkomento si Magnus. Hindi niya kailangang magsalita. Kasabay ng katahimikan, napansin niyang tahimik ding dumating si Madam Violetta, si Enrico, si Lara, si June, pati si Joel mula sa gate. Lahat sila nakaupo sa hallway, hindi nagsasalita, pero nandoon, para kay Aurea. At doon niya naramdaman, hindi na siya mag-isa sa mundo. Makalipas ang 3 oras, lumabas si Dr. Ramos. Successful po ang operasyon. Sumabog ang luha at hagulgol ni Aurea. Pinakamatamis, pinakamasakit, pinakamatapat na paghagulgol ng buong buhay niya. Napaluhod siya. At hindi niya namalayang inalalayan siya ni Magnus upang makatayo. Kinabukasan, kumalat ang balita sa mansyon na ligtas si Tiang Milagros. Ngunit hindi alam ni Aurea ang isang mahalagang bagay. Si Magnus ang nagbayad ng buong kulang na halagang hindi kayang punuan ng hospital discount. Hindi installment, hindi utang, personal na inilabas nito. At hindi niya balak sabihin kay Aurea. Kung malaman niya, sabi ni Magnus kay Enrico, hindi niya yun matatanggap. Gusto ko siyang tumayo sa sariling paa. Hindi ko ito ginawa para sa akin. Tumango si Enrico. Sir, may mabuti kayong puso. Kahit ayaw ninyong aminin. Ninitian lang siya ni Magnus, ngunit hindi nagsalita. At sa ospital, habang natutulog si Aurea sa tabi ng higaan ng tiyahin, nakahilig ang ulo niya sa gilid ng kama. Hawak ang tela ng kumot gamit ang mga daliri ng paa. May mga taong nagbabantay sa kanya na hindi niya inaasahan. At hindi niya alam na sa oras na iyon, nagsisimulang mabuo ang pinakamahalagang bahagi ng istorya niya. Ang pagkakaroon ng mga taong naniniwala sa kanya at isang taong handang tumulong kahit hindi makita, hindi malaman at hindi masuklian. Sa gabing iyon, habang hinihipa ng hangin ang kurtina ng ospital, isang bagay ang naging malinaw. Hindi pa tapos ang laban ni Aurea. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Makalipas ang 3 araw mula nang maisagawa ang operasyon, unti-unting nagbubukas ang mga mata ni Tiang Milagros. Mahina man ang katawan, malinaw sa mga mata niya ang pasasalamat na hindi kayang ilarawan ng salita. Nakaupo si Aurea sa tabi niya. Natayo ko habang pinupunasan ang luha sa piskini gamit ang sarili niyang balikat. Titiang, bulong niya. Salamat po. Salamat at lumaban kayo. Mumiti ang matanda. Hinahaplos ang ulo ni Aurea gamit ang malamig na kamay na may suot pang IV needle. Anak, hindi kita iiwan.
hindi habang may lakas pa tong puso ko. Humigop ng hangin si Aurea, saka humilig sa balikat ng tiyahin. Hindi ko alam kung paano ko po gagawin to kung nawala kayo. Pero nandito pa ako, sagot ng tiyahin, tumatawa ng mahina. Salamat sa Diyos at salamat sa mga taong tumulong sa'yo. Pagkarinig nito, kumislot ang puso ni Aurea. Napatingin siya sa sahig. Dahil alam niyang wala siyang ibang hiningan ng tulong, tanging si Magnus lang ang nagbigay ng lakas, suporta at pag-asa noong gabing halos sumuko siya. Pero hindi niya alam kung paano niya haharapin iyon ngayon. Pagbalik ni Aurea sa mansyon matapos ma-release ang tiyahin, sinalubong siya ng masayang bati mula sa staff. "Uy Aurea," sigaw ni Lara. "Kamusta ang tiyahin mo?" tanong ni June. "Aurea, nagdala ako ng sopas para sa iyo," sabi ni Erlinda, ang may-ari ng sari-sari store na minsang tumulong sa kanya noong wala siyang makain. Isa-isang lumapit ang mga tao at para silang pamilyang biglang lumaki. Hindi na siya nakakaramdam ng hiya. Hindi na siya naiilang. Dito niya naramdaman ang tunay na pakiramdam ng may tahanan. Pero isang tanong ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya. Paano ko haharapin si Sir Magnus? Hindi nagtagal, pinawag siya ni Enrico. "Aurea, hinahanap ka ni Sir, nasa conference hall." Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Pagbukas niya ng pinto, nandoon si Magnus kasama ang buong household staff. Nakapira silang lahat sa magkabilang gilid ng mahaba at eleganteng mesa. Ngunit ang pinaka-nakakapagtaka, nakatayo si Magnus sa gitna. Hawak ang isang papel at may bihirang ekspresyon sa mukha. Hindi istrikto, hindi malamig, kundi parang masayang pinipigil ang pagngiti. Nang makita siya ni Magnus, bahagya itong tumango. "Aurea," tawag niya, "halika." Lumapit siya ng mabagal, ramdam ang bigat ng bawat hakbang. Hindi niya alam kung ito ba ay pagpupulong o may kailangan ba siyang linisin. Ngunit lalo siyang naguluhan nang makita niyang nakatingin sa kanya ang lahat. Hindi bilang trainee, hindi bilang utusan, kundi parang may inaasahan silang malaking bagay. Inangat ni Magnus ang papel. Ngayong araw, panimula niya, nagpasiya akong baguhin ang ilang posisyon sa household. Nagbulungan ang ilan. Nagpatuloy si Magnus. At dahil sa sipag, tiyaga, disiplina, at hindi matatawarang lakas ng loob, ipinagkakaloob ko. Huminto siya sandali. Tumikhim si Madam Violeta at hindi mapigilang mapangiti. Ang bagong posisyon na Mansion Skills Coordinator kay Aurea Limsico. Napahinto ang mundo niya. "Ako, sir?" Halos hindi makapaniwalang tanong ni Aurea. Tumango si Magnus, may bahid ng protektibong ngiti. "Ikaw, Aurea." Nagpalakpakan ang staff, sina Lara, June, Joel, Enrico, pati si Madam Violeta. Lumapit si Violeta, nakangiti ng may kapangyarihang hindi niya ipinakita kailanman. "Congratulations, Aurea," sabi nito. "Hindi ko akalaing sasabihin ko to, pero karapat-dapat ka." Naramdaman ni Aurea ang pag-init ng mga mata niya. Napayuko siya, hindi makapagsalita. Naramdaman niya ang suporta at pagmamahal mula sa mga dating estranghero na ngayon ay parang pamilya na. Si Magnus ay lumapit sa kanya ng dahan-dahan. "Aurea," sabi niya, bahagyang bumababa ang boses. "Hindi ko ginawa to dahil sa utang na loob. Ginawa ko ito dahil napatunayan mong kaya mong pamunuan, magturo at magbigay inspirasyon kahit sa pinakaunang araw mo rito." Napatingin si Aurea. Hindi niya na napigilan ang luha. "Sir, hindi ko po alam kung paano ko pasasalamatan." "Tingin mo lang yon," sagot ni Magnus. "Wala kang kailangang bayaran, wala kang kailangang palitan. Ang kailangan mo lang, ipagpatuloy ang ginagawa mo." Parang may tinanggalan na malaking bigat sa puso niya. At sa unang pagkakataon, hindi lang siya naging empleyado ng mansyon. Naging haligi siya nito. Pagkatapos ng anunsyo, lumapit sa kanya ang mga staff para magpakita ng suporta. "Aurea, grabe, supervisor ka na halos." Sigaw ni Lara, halos mapatalon sa tuwa. "Bossing!" biro ni June habang nag-finger guns. "Pahingi ng day off." Tinapik siya ni Enrico sa balikat. "Sabi ko sa'yo, lalago ka dito." Hindi niya mapigilang matawa habang naglilinis ng luha.
At sa gitna ng masayang pagtitipon, lumapit si Magnus. Hindi malapit. Hindi rin masyadong malayo. Sakto lamang para maramdaman niyang hindi na ito basta amo, kundi isang taong bahagi ng pinakamahalaga at pinakamahirap niyang laban. Aurea, sabi niya muli, mas malumanay. May dapat kang malaman. Napatingin siya. Sir, huminga ng malalim si Magnus bago nagsalita ng walang alinlangan. Ako ang nagbayad sa kulang na halaga para sa operasyon ng tiyahin mo. Parang napako ang paa ni Aurea sa sahig. Parang nilamig ang buong katawan niya. Sir, kayo po? Tumango si Magnus. Oo, pero hindi ko sinabi noon dahil alam kong hindi mo tatanggapin. At hindi ko ginawa iyon para magkaroon ka ng utang. Ginawa ko iyon dahil ayokong mawalan ka ulit ng mahal sa buhay. Alam kong hindi mo kakayanin yon. Hindi na nakasagot si Aurea. Tumulo ang luha niya. Malamig, mabigat, pero magaan sa puso. Pero sir, Aurea, putol ni Magnus. May bahid ng lambing sa boses. Hindi ko hinihinging suklian mo ang ginawa ko. Ang hinihingi ko lang ay ipagpatuloy mo ang buhay mo. Ipagpatuloy mo ang pakikipaglaban. Kasi hindi lahat nakakaya yon. Nanginginig ang boses ni Aurea habang tumatango. Sir, maraming salamat po. Hindi ko po makakalimutan to. Hindi mo kailangang magpasalamat, sagot ni Magnus. Proud ako sa'yo. At proud ako sa lahat ng naabot mo. At doon, sa gitna ng malaking conference hall, napagtanto ni Aurea ang isang bagay na hindi niya inaakalang maririnig niya sa buong buhay. Meron pala talagang mga taong tumutulong hindi dahil may kailangan sila, kundi dahil naniniwala sila sa'yo. Sa mga sumunod na araw, naging formal si Aurea bilang Mansion Skills Coordinator. Nagpatawag si Madam Violeta ng oryentasyon at doon ipinaliwanag na si Aurea na ang bahalang tumingin sa training ng junior staff, mag-organisa ng inventory systems, at magturo ng housekeeping techniques. Naging busy ang bawat araw niya, pero masaya siya. Hindi pagod ang pakiramdam niya. Para siyang may kulay sa bawat galaw niya. Si Trixie ay halos maiyak nang malaman ang balita. Girl, bossing ka na Pa-autograph! Tili niya habang yakap si Aurea. Si Tiang Milagros naman na makabalik sa bahay ay nagsasabing parang nanaginip siya. Aurea, anak, hindi kita kilala. Ang taas na ng narating mo. At si Aurea, tumingin lamang siya sa langit at bumulong, salamat po. Isang gabi, habang inaayos ni Aurea ang mga paso sa greenhouse, narinig niya ang mga yapak ni Magnus. Umupo siya sa tabi ng dalaga, hindi nagsasalita sa una. Tahimik ang paligid. Maliwanag ang buwan. Sir, mahina niyan sabi. Bakit po ninyo ginawa ang lahat ng yon? Tumingin si Magnus sa mga halaman. Dahil nakita kong may kaya ka pang marating. At minsan, kailangan lang ng isang tao ng kaunting tulak. Tumango si Aurea. Naramdaman niyang hindi iyon pag-ibig. Hindi pa man, kundi respeto, pag-aalaga at pagkalala sa kung sino siya. Sa ilalim ng malamig na hangin ng gabi, dahan-dahan niyang sinabi, Sir, pangako po, hindi ko bibiguin ang tiwala ninyo. Ngumiti si Magnus. Hindi madalas, hindi malawak, pero totoo. At alam kong hindi mo yon gagawin. At doon nagtapos ang unang yugto ng buhay ni Aurea mula sa pagiging tinatawanan at minamaliit, itinuring na walang halaga, hanggang maging taong pinagkakatiwalaan, hinahangaan at ginagalang. Isang istoryang nagsimula sa hirap, umusad sa pag-angat, at magpapatuloy sa mas malaking mundo na haharapin niya. Hindi ito kwentong paulit-ulit, kundi kwentong mula sa sugat, naging lakas, at mula sa kawalan, naging simula ng bagong kinabukasan.